May kasabihan na mas mabuti pa raw na matulog ng gutom kesa gumising ng may utang. Mahirap nga namang isipin na sa simula pa lamang ng araw, laman na ng utak mo ay lahat ng resulta ng pagbabanat mo ng boto ay mapupunta lamang sa ibang tao. Para namang hindi ka nag-enjoy o hindi ka nakinabang. Pero ang utang ay hiram. At anumang hinihiram ay dapat sinasauli. At depende sa hinihiraman, lalo na pag may ginagawang negosyo, kadalasan ay pinapatungan. Mga kapatid, maraming nasanay na mangutang at bahagi na ng buhay nila ang dugtungan ang maliliit na kinikita sa pamamagitan ng perang hiram. Isa na dyan si Tere, short for Teresa. Nasa edad 40 at ngayon nagtataguraw sa Pampanga. Kung bakit siya hinahabol, kung sino ang humahabol sa kanya, at kung bakit siya nagkanda baon-baon sa utang dahil sa wala nang mapiga mula sa kanyang pitaka, yan po ang dapat nating abangan. Basang alamin lang po natin, may mga taong matagal mo nang hindi nakikita o nakakausap at bigla na lang magpaparamdam isang araw para mangumusta, yun pala, uutang. Kaya ang tawag sa kanila ay mga mustang. Kaya simulan na po natin mga kapatid dito po sa Sana Lord ang ating dula na pinamagatang Hello, Mustang. Hello? Ako to, si Tere. Uy, Tere. Kamusta ka na? Kayo pa rin ba ni Nard? Siyempre naman, kami pa rin. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ganun ba? Siya nga pala. Buti naman at napatawag ka sa akin. Akala ko, hindi mo na ako maalala. Donato, pasensya ka na kung naistorbo kita. Kaya kasi ako napatawag kasi ihingi sana ako ng tulong sa'yo. Okay, sige. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Yung anak ko kasing si Juniel, nasa ospital ngayon, na dengue. Namumblema ako kung saan ako kukuha ng perang pangbayad sa mga gamot at hospital bills. Alam mo namang wala akong trabaho. At sakto lang yung sinusweldo ni Nard para sa pagkain at mga bayarin sa bahay. Alam ko, nakakahiya. Pero, kakapalan ko na ang mukha ko, Donato. Alang-alang sa kaligtasan ng anak ko. Sige, walang problema, Tere. Magkano ba kailangan mo? 10,000 sana. Pero, babayaran din naman kita kapag nagkapera na ako. Emergency lang talaga. Okay. Send mo sa akin later yung e-wallet details mo. At magsisend agad ako ng pera sa'yo. Salamat, Donato. Promise, babayaran kita agad. Huwag mo lang isipin yon. Basta bayaran mo na lang ako kapag nakaluwag-luwag ka na. Napakabuti mo talaga, Donato. Kaya napakaswerte ko talaga at naging kaibigan kita. Juniel, anak, tamang-tama ang dating mo. Halika dito. Ma, ang dami niyong biniling groceries. Binilhan din kita ng bagong damit at pantalon. Alam ko naman, ang size at taste mo pagdating sa damit. Kaya nag-decide akong sorpresahin na lang kita. Wow, sa akin po ba talaga to? Ang gaganda ng mga damit at pantalon, Ma. Nagustuhan mo ba, anak? Opo, Ma. Pero
Saan po kayo kumuha ng pera para pambili ng mga to? Sigurado akong galing sa utang yung pinambili mo sa mga yan. Kanino ka naman umutang ha, Tere? Kay Donato. Ano? Umutang ka doon sa ex-boyfriend mo? Akala ko ba wala na kayong komunikasyong dalawa? Meron kaming communication. Pero, huwag kang magselos dun. Magkaibigan lang kami. At ano naman ang sinabi mo sa kanya para pautangin kanya? At saka magkano ba ang inutang mo sa kanya? 10,000. Sabi ko kasi sa kanya na ospital si Juniel kaya pinautang niya ako. At dinamay mo pa ang anak natin sa kasinungalingan mo. Ang bihira, ibang klase ka talaga, Tere. Nard, kung hindi ako uutang, wala tayong kakainin sa loob ng 1 linggo. Sandali, kakasweldo ko lang ng 1 araw ah. Huwag mo sabihin sa akin na naubos na yung binigay ko sa'yo. Naubos na. Magkano lang naman ba yung binigay mo sa akin? 15,000? 15 milyon, Tere. 15 mil? Naubos mo agad? Siyempre, may mga binayaran ako. Upa sa bahay, kuryente, tubig, internet. Tapos, bumili ako ng damit ko. Alangan namang hindi ako bumili ng mga damit ko. Diyos ko, wala na akong naisusuot na bago. Ikaw talaga, Tere. Ang problema kasi sa'yo, inuuna mo yung luho mo kaysa sa mga pangangailangan talaga natin. Nard naman. Alangan naman magpakalosyang ako dito sa bahay. Hindi. Kailangan kong magpaganda. Kailangan kong asikasuhin din ang sarili ko. Saka, ikaw ang nagpumilit sa akin na maging taong bahay. Sige na. Bahala ka sa buhay mo. Teka, kailan mo babayaran yung utang mo kay Donato? Hindi naman nagmamadali si Donato. Sabi niya, bayaran ko na lang daw siya kapag nakaluwag-luwag na ako. Ay, nako. Basta, Tere kung hindi naman kailangan, huwag kang bili ng kung ano-ano na hindi naman talaga kailangan tapos ipangungutang mo pala. Aba, ayoko mabaon tayo sa utang. Totoong oras, mga kapatid, ay oras na para kayo'y makinig. Oras na po Julian, para kayo nandiyan ba si Derek? Nakikinig ka pala ng sana, Lord. Paborito ko din yan. Hoy, Julian! Uy! Kayo pala, Aling Tess. Patayin mo muna saglit ang radyo. Hindi tayo magkaintindihan. Ano? Nasaan ang nanay mo? Ha? Si Mama? Wala siya dito Umalis Lagi naman Napapansin ko pag pumupunta ako dito, palagi na lang wala yung nanay mo. Ano ba yan? Tinataguan ba niya ako? Hindi naman po. Ay nako, sabihin mo na lang sa mama mo na magbayad na siya ng inutang niya sa akin sa 5-6. 3 linggo na siyang delayed sa pagbabayad. Lumalaki na ang interes. Magkano na po bang babayaran ni Mama sa inyo? Nasa 12,000 pesos na. Bukas ng umaga pupunta ulit ako dito para maningil. At sabihin mo sa nanay mo, huwag na magtago. Dahil kapag ako napuno sa kanya, magkikita-kita na lang kami sa barangay. Opo, sasabihin ko po yan kay Mama. Ay nako, alis na nga. Nasayang lang ang pagod ko. Ha? Wala na po si Aling Tess. Lumabas na po kayo dyan sa aparador. Sigurado ka? Opo. Natatanaw ko na po siya. Pasakay na po ng tricycle. Ang init din sa loob ng aparador. Buti na lang at hindi nag-iskandalo matandang ukluban. Kailan po ba kayo magbabayad sa utang nyo kay Aling Tess? Kasi para hindi na siya punta ng punta rito. Wala pa akong perang pangbayad. Ang dami ko pang bayarin. Ano ba naman yan, Ma? Utang kayo ng utang sa 5-6 tapos hindi nyo naman pala kayang bayaran. Uy, manahimik ka dyan. Yung inuutang ko sa 5-6, napupunta din sa mga pagkain pinapalaman ko sa inyo. Kung tulungan mo na lang kaya ako magbayad. Ha?
Wala po akong trabaho, ma. Yun nga eh. Wala kang trabaho kasi panay ang ML mo. Umaasa kayo sa kakarampot na kita ng sari-sari store natin. Hay nako. Bakit ba kasi ang balas ko sa mga anak? Puro batugan. Aling Tere, pabili nga ng Yossi, 2 stick. Kumuha ka na lang dyan. Okay. Ito ba ito? Wala kang barya. Wala eh. Eh, naku po. Si Rahul parating. Mamaya mo na lang bayaran yung Yossi. Eto muna yung pera. Bakit ba nagmamadali ka sa tuwing darating si Sige Bombay? na, sige na. Umalis ka muna. Magsasara na muna ako. Sige. Mamaya na lang ako babalik. Ayan, nilak ko muna tong tindahan para sabihin walang tao. Naku, palapit na si Rahul. Ay, makapagtago na nga muna. Tere! Tere! Si Rahul to! Maniningil lang ako ng interes. Rahul, Aling Tess. Nandito din ba kayo para maningil ng utang kay Tere? oo. Ang tagal na niyang hindi nagbabayad sa akin. Teka, asa na ba babae niya? Mukhang walang tao sa tindahan ho. Naku, kilala ko ang babaeng yan. Nagtatago lang yan dyan. Teka, sisigawan ko. Hoy, Tere! Alam namin nagtatago ka lang yan sa loob. Harapin mo kami. Magbayad ka na ng utang mo. Walang sumasagot. Nararamdaman ko ang hininga mo. Kaya pwede ba? Lumabas ka na dyan at bayaran mo na kami. Sinasayang mo ang oras namin. Ano ba? Tere! Huwag ka na mag-skandalo dyan, Tess. Eto na ako. Nandito kami ni Rahul para maningil ng utang. Ano? Bayaran mo na kami. Wala pa akong pangbayad sa inyo. Anong wala? Ang tagal ka na namin binibigyan ng palugit. Hanggang ngayon wala ka pa rin naipon na pambayad? So wala. Anong magagawa ko? Obligasyon mo mag-produce ng pera para mabayaran mo kami. Ano? Uutang ulit ako? Bahala ka kung saan ka kukuha ng pera. Ang importante, mabayaran mo kami ngayon. Wala akong pera. Makakaalis na kayo. Ano? Hindi ka pa rin magbabayad? Lentik naman, oh. Huwag mo akong murahin. Pag ako napuno sa'yo, ako hindi na kita babayaran. Ang kapal talaga ng mukha mong sabihin yan sa amin ni Rahul. Kapag hindi mo kami binayaran, isusumbong ka na namin sa barangay. Di sumbong ninyo. Basta wala pa akong pangbayad sa inyo. Diyan na nga kayo. Aba, tingnan mo tong babaeng ito. Siya na nga ang namemerwiso. Siya pa ang galit. Dahil nga lumaki sa marangyang pamumuhay dati na may mga magulang na laging bigay hilig, ang pagtitipid ay isang bagay na hirap siyang makasanayan. Pero malaking hamon kay Tere ang pigilan ang nakagawian, ang agad na makuha ang anumang maibigan. Kaya nung mapangasawa niya si Nard na isang ordinaryong empleyado lamang, ay nanibago si Tere sa bagong pamumuhay. Kung may nagustuhang damit, sapatos, accessory, etc., kailangan niyang magtimpi at magtiis. Dahil ngayon ay hindi na pwedeng bilhin ang bawat luho. At tuwing pagsasabihan ng mister matapos malaman na siya na naman ay umutang, ibabaling niya ang sisi sa mababang kinikita ng mister. At mauuwi na naman sa matinding pagtatalo. At umabot na nga sa punto na ang pangungutang ni Tere ay naging isang masamang bisyo. At walang magawa ang mister niyang si Nard na kontrolin ito. Mga kapatid, kung paano po ito lalala at kung paano sila itutulak nito sa kapahamakan, yan po ang dapat nating abangan. Dahil ang pamagat ng ating dula
ngayong Miyerkules na sobrang init. Nako, kasing init din ang kwento natin ngayon. At kasing init din ang ulo ng mga naniningil at hindi pa rin binabayaran. Well, may mga tao talagang sadyang mula sa kawalan ay biglang magpaparamdam sa iyo. Matagal mo nang hindi nakakausap. Matagal mo nang hindi nakikita. At bigla kang kukumustahin. Opo. At matapos siguro ang ilang mga pangungusap, malalaman mo, kamusta mga kaibigan? Pwede ba kitang utangan? Uutang pala ang hayop na kaibigan. Ang tawag sa mga ito ay... Ang kapal ng mukha niya! Hindi naman, mga mustang. Mangungumusta, tapos uutang. Kaya ang pamagat po natin ngayon ay, Hello, Mustang!